Thank you, Jesus. Thank you po sa lahat na nandito ngayon. Thank you for coming early. These are the people who truly love the ministry of God. Thank you po. God bless more your heart, your family, and God bless whatever you have. And God will bless you more. And I believe in our little things, little ways na ginagawa po natin ay may reward tayo sa Panginoon. You imagine just waking up early in the morning, it's really hard. But nakikita po ng Diyos lahat yan at bibigyan niya tayo ng reward sa mga lahat ng ginagawa natin. Kung ang maliit nga na bagay ay hindi natin kayang gawin, how much more pa siguro yung malaki? Baka hindi natin kayang gawin. Kaya, lagi po nating hilingin ang tulong ng Panginoon na makaya natin lahat. Na yung magkaroon tayo ng sincere sa paglilingkod sa Kanya. Kasi ang paggising sa umaga, kaya naman natin gumising ng umaga sa trabaho nga. Ang aga natin gumising. Pero bakit pag sa church ang dami pong wala, no? Hindi kayang umattend ng maaga. Bakit? You know why? Sabi ng Bible, kasi hindi nyo mahal si Jesus eh. Hindi 100% na mahal nyo sila. Totoo po yun. Hindi sa nagpaparinig ako. Totoo yun. Hindi mo mahal ang Diyos ng buong puso mo. Kaya hindi mo kayang mag-sacrifice sa Kanya. But if you love Jesus truly in your heart, you will sacrifice everything. You will wake up early in the morning. You will prioritize Jesus early in the morning. You will have your own devotion para sa Panginoon. Lahat po yan. Kaya po masaya po, kami po family, masaya po kami na nagpupunta sa church. At yun ang lagi kong sinasabi sa kanila na anytime, soon, pag pinawi ng Diyos ang buhay natin at humarap tayo sa Kanya, huli ng lahat, hindi mo na magawa. Kasi wala ka na eh, nakuha ka niya eh. Di ba? Doon ka lang magsisisi. So, dapat habang maaga po, gawin natin ang best natin sa Panginoon. At lahat po ng iyan ay may reward sa Kanya. Let's all stand po and let's pray. Thank you, Jesus. Father in heaven, once again, we are humble ourselves to you, Lord. And we ask of your forgiveness, Lord, sa lahat ng aming nagagawang pagkakamali sa aming isip, sa aming salita, at sa aming mga nagagawa, Panginoon. Sorry, Lord. Sorry, Jesus. Kung minsan, Panginoon, ang aming priority ay hindi ikaw. Patawarin niyo po kami, Lord, sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakamali, Panginoon. Gawin po totoo ang aming puso lagi. Truly, Lord, na indeed na malapit ka nang babalik. And we need to be ready, Lord. We need, help us, O Jesus, na maging totoo sa'yo. Mahalin ka ng buong puso, buong kaluluwa namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Lagi po kami ingatan, Panginoon. Bantiyan ang aming sarili. Tulungan kami na maglingkod ng tapat sa iyo, Jesus. Salamat po. And as we continue our devotion today, Lord, help us, speak to us, open our heart and mind so we can understand your word. At mabuhay kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Thank you, Jesus. Thank you, Father. And we give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon pong umagang ito, sandali na naman po itong devotion natin. Ako po ang magdi-devotion. And it keeps me coming back to this last days na subject. Reminder lang sa atin ng Panginoon. And alam po natin na naririnig natin lagi ito. Pero mas maganda po yung nare-remind tayo sa mga warnings ni Jesus sa ating lahat. And I have before I go on, I have 3 questions that I want you to answer. At huwag po kayong mahihiya. Huwag po kayong mahihiya sa mga tanong ko nito. Una, how many of you reading their Bible every day? O isa? Totoo po totoo. Every day.
Every day, every day. Okay. Be honest. Thank you. Thank you. Okay. How many po yung truly na naniniwala sa mga sinasabi ng Bible? Ay, lahat Talagang And how many of you yung tinitake serious yung mga biblical warnings na sinasabi ng Bible? So naniniwala po tayo sa Bible, no? Naniniwala tayo sa blessings, no? Naniniwala tayo sa lahat ng sinasabi ng Bible. Ba't hindi natin ginagawa? Yun ang tanong. Bakit hindi magawa? Ibig sabihin, hindi ka pa nauunawaan ng gusto kung bakit natin hindi ginagawa. Pero pag naunawaan po natin yung Bible, yung sinasabi niya. Alam niyo po, nagbabasa ako ng isang Quran. Actually po, nabasa ko na po yung Bible ng twice lang naman. Pero ngayon po bumabalik ako sa Matthew. Pinag-aaral ko yung Matthew. Alam niyo, nabasa ko pala doon. Ang sabi niya doon, 15:48 ba yun? Sabi niya doon, we must live perfect because our God, our Heavenly Father is perfect. Nagsingkin sa akin yun ngayon. O ba, kaya pala ng Kristiyano dapat na maging perfect. Pero ini-ignore lang natin. Pwede pala tayo maging perfect, sabi ng Bible. Pero hindi natin kaya. Andun tayo kasi human being po tayo eh. Pero sabi ng Matthew, ini-encourage din tayo na maging holy, to live righteously. Kung hindi mo kaya maging perfect, okay lang. Kasi tao lang tayo eh. Pero mamuhay daw tayo ng righteously. Yung sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sundin natin siya. Yung mamuhay ka ng totoo sa Kanya. Amen? Kung hindi mo natin maging perfect, okay lang. It's okay. But we need to walk by faith sa Panginoon. Yung totoo lang sa Panginoon. Amen po? At pag tayo nagbabasa ng Bible, alam ko po, marami nagbabasa, sabi niya marami nagbabasa. Hindi po tayo mapapasok sa langit kung nagbabasa lang tayo. Kahit gaano tayo kagaling magbasa, marami tayong member verse na lang. Marami tayong sinasabi, magaling tayo, pakipagdebate, magaling kang manalangin. Hindi yan magpapapasok sa isang langit. Hindi yan. Hindi po. Ang magpapapasok sa isang langit, yung relasyon mo sa Kanya. Yung tunay, deeply relationship mo kay Jesus. Naniniwala ka na siya ang nagbigay sa iyo ng buhay mo. Naniniwala ka na nabubuhay ka ayon sa Kanyang grace. At He is the only way, the truth, and the light. No one can come to the Father but by Him. Sabi ng John, di ba? Naniniwala ka sa kapangyarihan niya. Ina-acknowledge mo yung kabutihan niya. Yun ang magpapapasok sa iyo sa langit. Hindi po sa dahil magaling ka magbasa ng Bible, no? Hindi yung dahil na umaattend ka ng Bible study service every Sunday, papasok na ako sa langit. Umatin ako ng Don't Watch, umatin ako ng Bible study namin, umatin ako ng devotion namin, papasok na ako sa langit. Hindi po yun eh. Kaya nga sabi niya, di ba, sa Matthew 7:21, basahin po natin, Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven. But only, pansinin niyo, but only the one who does the will of my Father in heaven. 22, many will say to me, Lord, 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 did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? 23, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evil doers. May din yun eh. Baka nga meron pang check. Diba? Pansinin niyo po, this verse, nadadaanan natin. Pero hindi tinitake serious ito. Diba? This is scary. Imagine mo, akala mo attend ka natin ng Bible study, prayer meeting, Don't Watch. Lahat ng mga activities sa church, ina-attinan mo. Pero hindi ka naman sincere. Imagine mo, akala mo yung ginagawa mo enough na, tapos biglang haharap ka sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, I never knew you. You get out of me, you evil doers. Di ba? Gaganin ka, i-reject ka ng Panginoon, peki ka pala, pirata ka.
Imagine nyo, di ba? Kaya nakakatakot po. Kapag tayo ay naglilingkod na dapat sa Panginoon, yung sincere, yung talagang pagsunod sa Kanya. Amen? This is a powerful verse po ito. Nakakalungkot sa church na kaya hindi tayo lumalago spiritually kasi hindi po tayo totoo. Kaya po tayo nakakalungkot lang. Kahit po nung kami po ay nag-church, hindi nang I understand yung situation nila pastor, no? Yung heart nila talaga na minsan andun yung discouragement. Kasi kahit na anong gawin ng pastor, hindi niya hawak ang isip at puso ng mga members eh. Experience din po namin yan, nakikita ko yung tati ko, nadi-discourage siya minsan. Every Sunday, Bible study, ang sipag-sipag. Monday to Friday po yung Bible study, sumasama ako. Ang sipag. Tapos pagdating na Sunday, wala magpapakita. Hindi umaattend ng church. Kahit na talagang pinupukpok na ng word, hindi pa rin. Kasi hindi pastor ang magliligtas talaga sa atin. Si Jesus talaga. At saka yung relationship mo sa Kanya. Yun ang magliligtas sa atin. Kaya tayo po, pag tayo naglingkod sa Panginoon, dapat yung totoo. Walang halong biro, walang halong pagkukunwari. Dahil pag kumarap tayo sa Kanya, sasabihin niya sa iyo, hindi kita kilala. Pero pagdating mo doon, magre-reason ka pa. Lord, di ba nag-prophesy naman ako? Lord, lagi nga ako sa Bible study. Lord, lagi akong umati ng devotion. Lord, lagi akong ganito, lagi akong nagpe-pray, Lord. Lord, lagi, ang dami mong reason. Pero sabi niya, hindi kita kilala. Sino ka ba? Di ba? Hindi kita kilala. Sino ka ba? Sasabihin ng Panginoon sa iyo. Kaya, sa atin po, yun lang aking sa puso ngayon. Pag tayo po, thank you, Pastor. Na tayo ay pastor pang kumuha ng mic. Salamat po. Mataas ang respect ko sa pastor eh. Nilab kong pastor eh. Thank you po. Tayo po ay nasa huling panahon na. And I believe na sabi ng ibang mga theologian at mga best sa nag-aral ng prophecy ng Bible, nasa 1159 na daw po tayo sa prophetic clock ng eschatology about prophecy ng Bible. Nasa 1159. So, anytime soon, magra-rapture na daw. Sa pag-aral, ayon sa pag-aaral nila, sa mga magagaling sa Bible. Kaya, anytime po, mangyayari na yung rapture na sinasabi. Ang tanong, alam ba ito ng lahat? Alam po ba niya rapture? Alam, ayos. Alam. Ang tanong kasama ka ba doon? Diba? You will see, or we are seeing a lot of signs right now around the world. Yung rumors of war, high technology, AI ngayon, di ba? AI na. Imagine niyo. Tapos yung successful na ni Elon Musk, yung kanyang tryout na may chip na nilagay sa ulo, paralyzed na nakakagalaw na ngayon dahil nilagay ng chip. Have you heard that? Nilagay ng chip sa utak. Sa Texas po siya I forgot the name. Isa po siya sa first trial ng company ni Elon Musk, nilagyan ng chip sa utak, sa brain, para mapagalaw ang buong katawan. Nakakagalaw na po yung katawan niya. Nakakagalaw ng normal siya. Na siya pong kauna-unahan dito sa Amerika ng trial. So, ganun kaano ang technology natin ngayon. Sabi nga ni Daniel, no, na knowledge of men will increase in the last days. Kaya, yun lang Ngayon, nangyayari na lahat ng technology. So we are in the last days. So sabi niya nga sa Matthew 24:41 or 44. So you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Kaya anytime soon, mag-rapture na. Kaya lagi natin i-prioritize si Jesus sa ating buhay. And the Bible keeps on saying and warn us, no, na kailangan nating maging mainit sa Panginoon at lagi tayong maging
tapat sa paglilingkod sa Kanya. Sabi niya po sa Romans, the Bible gives us warnings on how to live our life while we are waiting daw. Habang hinihintay natin yung pagbabalik niya, ang sabi niya dito sa Romans chapter 13, 14. Because we belong to the day, sabi niya, we must live decent lives. Okay? Decent lives for all to see. Don't participate in the darkness. Ibig sabihin ng darkness, lahat ng makamundong bagay, lahat ng masasamang bagay, huwag ka daw makipag-participate doon. Wild parties and drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living. Lahat ng mga immoral na pamumuhay. Or in quarreling, kasama yung quarreling and jealousy. Instead, sabi niya, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. And don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. Ibig sabihin, huwag natin daw hakayaan pagbigyan ang laman or yung flesh para masunod daw yung gusto natin. Sabi niya, don't give a chance yung ating flesh, yung ating lastly flesh. Huwag daw natin bigyan ng chance. Sa panahon ngayon in the last days, puro ituon lang natin daw yung ating panahon, yung ating isip sa Panginoon lang. Wala na pong iba. So, while we are waiting for Jesus' return, we must do this. Ito, 4 lang po na ibibigay ko sa inyo. Una, habang hinihintay natin si Jesus sa kanyang pagbabalik, we need to have a holy life. Live a holy life. Una po yan. This means practicing your Christian life with good works, seek peace, and turn away from evil things. No? Let us live holy life because God is holy. Sabi po yan ng Hebrew. No? Be holy because I am holy. Sabi ng 1 Peter chapter 1:16. And impossible nga na maging perfect tayo. Kagaya sinabi ko kanina, kung kaya natin perfect, bakit hindi? Pero hindi, human being. Diba? So, gawin lang natin yung ating magagawa sa Panginoon. That's why the Bible encouraging us to be righteous in living. Yan. Kaya kailangan po natin na mabuhay ng may kabanalan. Sabi nga niya, sa Bible, lahat yan po i-judge ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, mabuti o masama, ating isip, ang ating mga gawa. Ang tatandaan niyo po, yung napag-aralan natin nung nakaraan, tagal na, about Bema Judgment. Diba? Harap tayo sa hukuman ng Diyos, tayo mga Kristiyano, lahat i-judge ng Diyos yan. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5:10, sabi niya dito, for we must always stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Lahat po i-judge daw ng Panginoon, mabuti man o masama. Kaya lahat po tayo, haharap tayo sa Panginoon. Kaya sabi niya sa Hebrew chapter 12, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one can see the Lord. Kailangan po pala natin mabuhay ng may kabanalan. Live with the holy life. Number 2 po, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, ito ang gagawin natin bilang isang Kristiyano. Be vigilant and ready. The Bible warns us over and over na po na kailangan natin maging vigilant. Meaning, we need to live like Jesus is coming today. Kasi pag alam mo darating si Jesus, magiging perfect ako ngayon. Alam kong darating siya mamaya. Susunduin niya ako mamaya. Kailangan magpakabait ako. Diba? So kailangan mabuhay tayo ng ready. That we know that Jesus is coming right now. Mamuhay daw po tayo. Pero, pretend that He is not coming back 100 years. Diba? Mabuhay ka ngayon na babalik siya, pero magplano ka sa buhay mo na parang hindi pa siya babalik.
mga plano, tuloy-tuloy lang. Ibig sabihin, wag mo naman, alam mo na darating siya mamaya, pero hindi mo ibebenta yung mga ari-arian mo. Yung may mga ganung cult di ba? May mga samahan na gano'n na, sabi ng pastor, darating na si Jesus sa next month. Ang ginawa ng mga member, ay binenta na lahat ng ari-arian, lahat ng bank account nila, winidraw na lahat at pinamigay. Dahil alam nila, darating na si Jesus eh. Yun ang maling paniniwala. Go on your life. O, tuloy-tuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon na naghihintay kang ready. Handa ka. Live a holy life. Diba? Be vigilant. Yan. Kailangan po nating maging handa sa Panginoon. Sabi niya po sa Matthew 24:42, therefore, keep watch. Okay? Keep watch. Sabi niya, because you do not know on what day your Lord will come. Like a thief na daw in the night. Habang natutulog ka. Diba? Sabi niya doon sa Matthew din na ang isa kukunin at ang isa may iwan. Ibig sabihin, Kristiyano yung isa hindi. Diba? Yung isang asawa natutulog daw at yung isa kukunin. Yung isa may iwan. Ibig sabihin, yung Kristiyano, yung isa Kristiyano, yung isang asawa hindi. Kukunin yung isa. Kaya lagi po tayo maging handa. Lalo na sa mag-asawa. Naku po, may iwan yung asawa mo dahil magpunga nga yan. Naku po. Hindi, mahirap na. Diba? Yung mata na itintin Hindi, joke lang. Okay, number 2, be vigilant. Pangatlo po, 4 lang to. Number 3, encourage one another. This involves sharing God's word, praying for one another, and building each other up with faith. Yan. Encourage one another daw po. Habang hinihintay natin si Jesus, tuloy-tuloy lang ang pag-encourage natin sa bawat isa. Magpalakasan daw tayo sa isa't isa. Hindi magbagsakan sa isa't isa. Amen po? Imbis na tulungan natin yung isa, abay pinagtutulungan. Ganun. Dapat tulungan natin. Huwag nating pagtutulungan. Amen? Pero minsan normal lang kasi yung mga side comment eh. Ito tayo. Side comment, minsan okay lang yon. Yung, halimbawa lang po to sample lang. Alam mo si brother, nakita ko, lakas kumain. Yung mga gano'n. Normal yun sa tao eh. Pero pilitin natin na medyo buwas-buwasan mo yung kako-comment mo ng hindi maganda. Di ba? Meron din naman mga side comment na nakakabuti. Di ba? May halimbawa, kinausap mo si brother. Sabi mo kay brother, kay Tatay Ramon, alam mo ba, naamoy mo ba si brother na ganito? Ang baho. Ang baho niya. Joke tong po, sample lang. Ang baho niya. Ngayon itong si brother, tinake serious niya yung sinabi mo. Tinake serious niya. Imbis na i-take niya tapos gawa niya na action na maganda. Tinake serious niya, pinamsama ka niya. Meron na kasi dapat ginawa niya ng brother. Halimbawa, sinabi mo sa kanya, ngayon yung brother, nag-take action siya, kinausap niya yung brother. Di ba? Sinabi niya, Brad, pag pupunta ka sa church, dapat neat ka. Kasi siya lang yung may guts na magsabi, dapat mabango ka kasi presentable ka. Dapat mabango ka pag umahanap ka sa Panginoon. Yun yung tamang way. Di ba? Meron kasi mga comment or side comment na nakakasama ng pinapasama, kinakalat, chinichismis pa. Pag sinabihan ka ng kapatid, at kaya mo namang lagyan ng application na maganda, gawin mo. Di ba? Para ma-improve at maging maganda yung samahan. Andun yung encouragement na ninyong magkakapatid na mapapaganda. May motive ka na maganda. It means may motive ka na maganda. At gawin mo yung magagawa mo para mapaayos yung relasyon. Amen? So, we need to encourage. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up. Just as, in fact, many are doing it. We need to encourage daw po to one another. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Pag-usapan natin yung mapalapit yung ating kapatid sa Panginoon. Yung mga nanghihina, palakasin natin. I-build natin yung kanyang faith. May mga tao po kasi na nanghihina.
Lalo sa church, marami po yan. Hindi porket sa tingin nyo malakas yung isa nating kapatid, malakas na talaga. Kailangan nating ini-encourage natin ang bawat isa. Palakasin natin siya spiritually. Kaya nakakalungkot po, no? Imbis na magtulungan, nagchichismisan pa. Yung kapatid, imbis na tulungan, sinasabi niya pa sa kapwa niya kapatid, kumakalat ngayon. Yung chismis. Hanggang doon na nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng hiwalayan, nagkakaroon ng tampuhan. Kaya, in-encourage tayo ng Bible, as a Christian, as a believers, we need to encourage each other. Magpalakas. Ang malakas daw po, sabi ng Bible, palakasin niya yung kapatid niya nanghihina. Diba? At yung kapatid niya nanghihina, lalakas yun sa Panginoon pagkatutulungan natin. Amen po? So, encourage one another for Jesus. At ang sabi niya po dito sa 1 Thessalonians chapter 4:16 to 18. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive are left with caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Therefore, sabi niya sa 18 po, therefore, encourage one another with these words. So in the last days po, sa panahon natin ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi mag-encourage sa isa't isa. Ano yung sinasabi niya dito sa 1 Thessalonians? Encourage one another with these words. Ibig sabihin, yung pagdating ni Jesus, yung rapture, ang tinutukoy niya po dito. Mag-encourage daw tayo sa isa. Kasi yung iba, nadadaanan lang ito. Babalik si Jesus bukas. Pero, nadadaanan lang, alam na babalik, pero hindi nagtitake serious sa buhay nila. No? Sabi ng Bible, encourage daw one another with these words. Yung pagbabalik ni Jesus, encourage daw natin para laging fresh sa isip natin. Kasi ang prophecy po, ako lagot ng prophecy, naniniwala ako sa prophecy na sinasabi ng Bible, na itong revelation ay andito lahat ng pagpapala. Kasi ito yung future natin Lahat po ng pagpapala dito. Kaya sabi niya sa Revelation chapter 1:3, Blessed is he that readeth and hear the words of the prophecy, and keep those things which is written therein, for the time is at hand. Malapit na. Kaya tayo nag-i-encourage about rapture. Kasi sinasabi ng Panginoon mag-encourage yan tayo sa isa't isa. Kasi malapit na akong babalik. Kaya wag po natin isasantabi itong prophecy. Kasi nakakalungkot ang ibang churches. Nagiging selective sila sa mga panahon na ito. Sa mga panahon na ito. Nagiging selective sila puro lang pera. Puro pera. Mga churches ngayon, puro pera ang pinag-uusapan. Pera. Paano dumami member? Diba? Kasama po yun. Siyempre, masaya din ang marami member Pero, huwag mo isasantabi yung mga sinabi ni Jesus, yung mga pangako niya sa'yo na darating sa hinaharap. Don't forget that. Kaya encourage one another with this word, sabi niya po. At ang last po, keep your faith strong and do with love for Jesus. Sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 16:13, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. So, lagi po tayong maging strong sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Huwag tayong matitinan. Huwag po tayong manlalamig o huwag tayong magiging lukewarm sa Panginoon. Kailangan po lagi tayong mainit sa Panginoon. Huwag nating iisipin ng yung mga ginagawa natin na parang walang saysay. Yung pag-upo niyo po dyan, pakikinig yung devotion. Yan po ay reward na sa Panginoon. Yan po ay titimbangin niya pagdating ng araw. At bibigyan niya tayo ng karapat na pagpapala o reward sa langit. Amen po? At dito po ako magtatapos sa verse na ito. By the way, I read your message, di ba, sa group na gusto mong invite yung mga friends mo, di ba?
Alam niyo po, dito sa itong church po natin na to, marami pong magagandang plano ang Diyos dito. I see that. At ginagawa lang po talagang handa ang ating puso. At ang kailangan po talaga dito sa church dito, yung love mo sa ministry. Yung talagang dedicated ka sa ministry. Yung dedicated ka 100%. Yung kaya mong i-prioritize yung gawain, hindi yung ibang bagay. Pag ganun po tayo, iisa lang tayo ng motive, iisa lang tayo ng goal, abay, hindi po natin mapipigilan ang pagdami natin. Kasi po, wala po ditong unity. Huwag po tayo masasaktan. Wala pong unity. Kailangan po tulungan natin yung pastor. Hindi lang po gawain ng pastor yan. Gawain po natin lahat. Kagaya nung sabi ni Cathy, na gusto niya daw invite yon. Paano mo may invite yung invite mo nga? Tapos pagkatapos ng service, ganun lang. Wala tayong gawain para sa iyo. Maybe you can stand up for that, right? So maybe you can organize the youth o Jasmine, help each other. Para meron tayong gawain, may fellowship tayo. Para kapag nag-invite tayo ng kabataan, may activities tayo. Di ba? And I'm so happy din na marinig ko si Jane na sabi niya, she's willing to lead the women's fellowship. Ganun, di ba? So, pag po may mga ganun, lagi niyo po may mga magaganda kayong plano, sabihin niyo kay pastor. At si pastor ang magbibigay sa atin ng wisdom kung anong magandang gawin. Dahil, para po sa gawain niyo, sasabihin ba ni pastor, ayaw ko yan. Hindi niya sasabihin ganun. So, suportahan po yan ng pastor, basta para sa Panginoon. Alam niyo po dito sa church, gusto ko po talaga, sana talaga, iisa tayong isip eh. Iisa tayo ng puso. Pag naglingkod ka dapat sa Panginoon, yung totoo, walang halong biro. Walang halong pagkukunwari. Priority mo siya. Lord. Malapit po balik si Jesus. Malapit na siya babalik. And naka-prophecy na po ito. Sinasabi niya to, a lot of people will grow cold in their faith. Mahirap sumunod sa mga huling panahon. Kaya watch out nga eh. Sabi niya, watch out in the last days. Na, ano sabi niya una? Na huwag kayong madideceive. Hindi lang prophet o hindi lang mga Diyos, kundi yung mundo. Huwag kang madideceive ng mundo. Yun ang sinasabi ng Bible. So in the last days po, kailangan natin maging matatag sa Panginoon. Kaya yan lang po ang ating reminder. I know it's overtime. But thank you Jesus dahil nag-practice naman na kami ni Jesser kagabi. At ito po, sabi ng Holy Spirit sa akin, i-remind mo lang sila. I-remind mo lang na malapit akong babalik. Anytime soon. Hindi ko alam. Kasi pinag-isipan ko po yung devotion ko eh. I know some of the churches, some of us here, kapag ito ang topic about last days, tagal pa yan. Meron dito, meron spirit na ganun sa church. Marami po, hindi lang dito, kahit saan. Pag pinag-uusapan ang rapture o ang prophecy, ayaw nila. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kaaway, ini-inject sa isip ng tao. Ayaw niya ma-fulfill yung mga prophecy na mangyayari. Kasi matatalo na siya, alam niya, at the end eh. Matatalo na siya. Kaya ayaw niya pang mangyari. Ayaw niya pang mag-the end. Gusto niyang sirain pa ang masisira niya. Mahatak niya pa sa impyerno yung mahatak niya. Kaya lahat po, habang maaga, at meron pa tayong buhay, may panahon pa, maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. At sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain. Amen? Thank you, Jesus. At ang sabi po dito, while we are waiting for Jesus' return, live a holy life, be vigilant, encourage one another. At ang pang-apat, keep your faith strong and do with love for Jesus. Apat po yan. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa Panginoon. Amen? Tawagin ko po ang ating pastor na siyang mag-pray sa atin. Thank you, Jesus. Amen. So it's a reminder again, it's our personal relationship with Jesus. Nandito ka ngayon because of the Lord. So, sana ay nandito tayo dahil nandito ka para sa Kanya.
Hindi dahil sa wala ka lang magawa sa bahay, kaya ka nandito ngayon. Sana nandito tayo ngayon para talagang paglingkuran natin siya. So kung iisipin talaga natin yung tinuro sa ating Brother Mark na 4 na bagay, kung magiging watchful nga talaga tayo, babantayan talaga natin yung ating sarili, yung ating walk with the Lord, yung ating relasyon kay Lord. Bakit ba ako nasa church? Ano ba ginagawa ko talaga sa church? Gusto ko lang ba talaga na ako ay bigyan lang ng pansin, or makita sila, kita kami. Pero talaga dapat nandito ka for the Lord. Amen? Kasi sa loob ng simbahan, whether you like it or not, merong taong hindi mo magugustuhan, may marinig kang hindi mo magugustuhan, may mga bagay na pwedeng ma-distract ka, but no one could stop you to seek the Lord more. Kasi it's all about the Lord nga. Be watchful. Kung isipin lang natin, kung mag-rapture na ngayon, lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng pinag-ipunan mo, lahat ng dinala mo, sana nga kung kukuha na tayo lahat, kanya-kanyang dala sana ng sasakyan sa kanya-kanyang dala ng bahay. Pero hindi natin mangyayari yun. O kaya kanya-kanyang hatak ng asawa. Baka nga kung hawak mo pa asawa, bibitaw mo pa. O kanya-kanyang hatak ng anak, hindi mo dala-dala anak mo eh. Kahit mahal naman mo anak mo, hindi mo siya hawak. Whether wala ka, nakakalungkot mo yun, kahit na pag nag-rapture na kayo, be watchful is personal. Hindi ka rin hawak ng pastor mo, sana hawak-hawak kita. At di rin yung hawak, it's your personal. So, ibig sabihin personal, yung be watchful and then be holy. Kailangan natin maging holy. So, yung holiness, sana hindi lang ho ngayon na sumasamba tayo kay Lord. So tama na, challenge ako kay Brother Mark, kasi nakakalungkot naman ayaw natin yung nagsisimba lang tayo, napipilitan tayo. Tapos, dahil napilitan ka, tapos ginagawa lang natin na parang outlet lang ng church na hindi talaga dedicated. Ibang tipong, lalo na sa mga panahon ito, magandang weather, magandang panahon, maraming mga hatak. Pero yung sacrifice, si Lord ba talagang priority? The word na binibitaw ni Brother Mark, yung priority, si Lord ba talagang priority? Marami nakakalungkot kasi marami talagang hindi priority si Lord. So yung senior ni Brother Mark, sana naka-encourage sa atin, yung encourage na darating si Lord, whether you like it or not. Darating si Lord. So masarap habang hindi pa natin alam kung saan darating, encourage mo natin. Ito yung encouragement sa atin. Habang hindi pa natin alam kung kailan siya darating, maglingkod na tayo ng buong puso. Ng totoo. Ng totoong paglilingkod. Ang totoong paglilingkod ganito po. Kahit walang nakaka-appreciate sa'yo, walang pumapalakpak sa'yo, walang nakakakita sa ginagawa mo, pero si Lord nakikita niyo yun, tandaan mo natin. Nakikita ni Lord. Kaya nga yung paggising mo ng umaga, nakikita ni Lord yun. Tama sana, review ko tayong lahat. Maraming tao sa loob ng simbahan, hindi talaga mahal si Jesus. Hindi talaga mahal si Jesus. Sana po yung pagbangon mo dahil ayaw mo lang sabihin na baka kasi laitin ako, na-late ako. Pagtawanan ako. Hindi po talagang gusto natin gawin yung tama dahil priority natin si Lord. Sa Kanya tayo naglilingkod. Now, this would encourage us and then would lalo pa sana maging strong ating faith, ang ating pagmamahal kay Lord. Let's pray. Lord, meron pong minsan pagkakanya-kanya, pag-aaway-away. Trabaho ng kaaway ito. Trabaho ni Satanas. May mga tao nagkakatampuhan, madalas ay dahil sa pera, dahil sa material, o sa anumang bagay na hindi nasunod ang gusto sa sarili. Lahat ito ay gawain ng kaaway. Pero Lord, kahit makuha ko ang lahat ng gusto ko, masapa sa akin ang lahat ng bagay, ng mga material na bagay na ito, pero lahat ng ito, Lord, iiwanan namin. Wala kaming madadala.
At sabihin namin, Lord, na napasa amin ang tawag na popularity. Sumikat ako sa loob ng simbahan. Pinalakpakan ako. At ako ay sabihin natin, Lord, naging sentro sa aking mga ginawa ay marami akong ginawa. Pero Lord, lahat ay iwanan namin. Yung aming popularity, material things, lahat ay iwanan namin dito. Lord, di namin kailangan maging popular para maglingkod sa inyo. Hindi namin kailangan, Lord, sumikat para maglingkod sa inyo. Hindi namin kailangan mapalakpakan ng tao para maglingkod sa inyo. Hindi kailangan sabihin na napakabait namin dahil kami ay mapagbigay. Lord, mapagbigay kami kahit walang magsabi at mag-appreciate sa aming pagbibigay. Dahil lahat yan ay ginagawa namin para sa inyo. Yes, yes. Lord, napakasarap, Lord. Encourage us na talagang aming goal. Ang gusto namin, Lord, balang araw. Dumating ka man, Lord, anumang oras, anumang buwan, anumang taon, Lord, ready ho kami. At ang aming ginagawa ay hindi kami napapagod sa paglilingkod sa inyo. Sumasamba. Ibinibigay namin ang aming buhay na mayroong talagang ikaw ang priority ng buhay namin. Lord, humihingi po kami ng tawad. Sa lahat ng mga pagkukulang namin, marami po kami pagkukulang. Patawad, Lord, kung masyado kami nakafocus sa mga bagay dito sa mundo. Patawad, Lord, kung masyado kami nakafocus sa mga ginagawa mo ng iba. Patawad, Lord, kung masyado kami nakafocus din sa sarili namin. Lord, patawarin niyo po kami. Help us, Lord, to focus our eyes in you alone. Help us to fix our eyes in you alone, Lord Jesus. Ang ibig sabihin ng Lord, sa iyo kami naglilingkod, sa iyo kami gumagawa, at ang pagmamahal namin ay inaalay namin sa inyo. Mahal ka namin. At dahil pag sinabi namin mahal ka namin, Lord, sasamahan ito ng sakripisyo, ng pagtitiis, at ang magtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yes, Jesus. Thank you, Lord, Lord. sasamahan namin ng pagpapagal at ang hirap na ginagawa namin, ano man ito, lahat ng ginagawa namin. Lord, alam namin na nakikita niyo po lahat ng ginagawa namin kung ginawa namin ito para sa inyo. At marami pong salamat. Lord, please help us that whatever we do, we are doing it all for you. Whether we eat or drink, Yes, Jesus. we are doing it all for your glory. Yes, Jesus. And Lord God, pag alam namin ito, magiging masaya ko kami sa aming ginagawa dito sa loob ng simbahan. Yes, Jesus. You will use our life, Lord. Magiging masaya kami sa mga ministry mo kami ginagawa. Pagpapalain niyo po kami at gagamitin mo ang aming buhay. Yes, Lord. Maraming pong salamat sa paggamit niyo po kay Brother Mark muli. Salamat sa pagpapaalala sa aming lahat, Lord, ng lahat ng ginagawa namin ay para sa inyo. At dahil yun ang nasa isip namin, anumang oras kang dumating, alam namin na naglilingkod kami sa inyo Amen. habang kami may buhay. Lord, we thank you. Pagpalain niyo po ang practice ng music ministry. Continue to bless and prepare hearts, Lord God, as we worship you together in this place. Salamat, Lord. Nire-rebuke mo kami, kinokorek mo kami, at itama namin ang aming buhay. Kung may lakad kami, may gawain kami na hindi tama, baguhin niyo po kami, change us, Lord. Kung may mga practice kami ng mga makamundong bagay, patawarin niyo po kami, baguhin yung puso namin, Lord. Baguhin niyo po kami. Lord, ilagay niyo sa puso namin yung tunay na pagmamahal at paglilingkod sa inyo. Na hindi po kami magsasawa, hindi kami mapapagod na maglingkod sa inyo, Lord God. Yung pagod nito hanggang dito lang ho dito sa lupa. Pero may reward in heaven. Yes. And we thank you for that, Lord. Thank you, Lord Jesus. Marami pong salamat. I-bless niyo po ang aming worship service. I-bless niyo po ang aming pag-awit sa inyo. At i-bless niyo po ang aming pakikinig ng inyong salita. Gamitin niyo po ang inyong servant sa buhay ni Pastor Jay to deliver your word today. Yes, Jesus. Prepare our hearts to receive your word once again. Marami pong salamat sa inamin ibinibigay ang lahat ng papuri at pagsamba. I-bless niyo po lahat ng aming mga kapatid, lahat ng mga magsisipagpunta ko rito, be with them, protect them, habang sila po ay nasa daan, ingatan niyo po sila. Marami pong salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.